Ang Sigbin. Hindi ako naniniwala sa mga lumang kwento. Ako si Maria, lumaki ako sa isang probinsya sa Cebu, kung saan madalas kong marinig ang tungkol sa Sigbin, isang kakaibang nilalang na kahawig ng walang sungay na goat o parang maliit na kangaroo. Ito'y kwento na lagi kong naririnig sa mga kapitbahay namin, bilang panakot sa mga anak nilang pasaway na halos gabihin na kung umuwi dahil sa paglalaro. Sabi nila, lumalabas ito tuwing gabi, tahimik na nangangaso, at ang presensya nito ay ipinapahiwatig ng kakaibang katahimikan at isang matinding, bulok na amoy. Madalas akong pagsabihan ni Lola, huwag kang gumala sa gabi, may Sigbin. Kahit ako ay hindi nakaligtas sa pananakot ni Lola tungkol sa Sigbin, tinatawanan ko lang ito, isa lang namang pamahiin, tulad ng aswang o tikbalang, mga kwentong nilikha para takutin ang mga bata at pauwiin bago dumilim. Pero isang gabi, natutunan kong may ilang kwento na totoo, na hindi lahat ng mga kwento ay gawa-gawa lang para takutin ang mga bata. Nangyari ito habang pauwi ako mula sa bahay ng isang kaibigan, alas 11 na ng gabi, at napakatahimik na ng paligid. Ang tanging maririnig ay ang paminsan-minsang paghuni ng mga kulaglig, palaka, at ang malamig na pag-ihip ng hangin. Ang buwan ay halos hindi makita, tinatakpan ng makakapal na ulap. Doon ko naramdaman ito, parang may nakatingin sa akin. Isang mabigat, nakakapasong presensya, parang may mga matang nakabaon sa likod ko. Sinubukan kong balewalain, siguro guni-guni ko lang, pero nang lumiko ako sa isang sulok malapit sa bakanteng lote, may nagbago sa hangin. Biglang naging sobrang tahimik, biglang nawala ang mga tunog ng kaluglig at mga palaka, at doon ko naamoy iyon. Isang matinding, bulok na amoy, tulad ng nabubulok na hayop at nakatenggang tubig. Napakapit ako sa ilong ko, pilit pinipigilan ang suka na gustong lumabas, at saka ko ito narinig. Mahihinang, maingat na yabag, sa likuran ko, nanigas ako, hindi ito normal, hindi ito tunog ng pangkaraniwang paglalakad, may mali. Parang, isang nilalang na naglalakad ng pabaliktad, bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong lumingon, sapat lang upang masilip ang nasa likod ko, at doon ko ito nakita. Isang payat, butuhang nilalang na nakayuko sa dilim. Mahahaba ang mga bies nito, baluktot sa hindi natural na posisyon, ang balat nito'y masikip na nakadikit sa matatalim nitong buto. Wala itong balahibo, at nanginginig ang katawan nito sa bawat galaw. Nakatingin ito sa akin, nagmamasid, parang huminto ang paghinga ko, nananaginip ba ako, o nasobrahan sa kape kaya kung ano-ano na ang nakikita ko. Sa kabila ng pagtatalo ng isip ko ay nanatiling dilat ang mata ko, natatakot ako na baka sa pagpikit ko, kapag damilat ako ay narito na siya sa harapan ko. Na baka sa pagdilat ko ay hindi kaaya-ayang mukha ng Sigbin ang makita ko, hindi ako nananaginip. Totoo ito, totoo ang Sigbin, at sinusundan ako. Gusto kong tumakbo, Diyos ko, gusto kong tumakbo, pero ayaw gumalaw ng mga paa ko, nanigas ako sa takot. Tapos, ngumisi ito, isang nakakatakot, pilit ng ngiti ang bumalatay sa nakakatakot nitong mukha. Pagkatapos ay kumaraypas ako ng takbo. Sa wakas, sumunod sa utos ko ang katawan ko. Tumakbo ako ng mas mabilis kaysa sa inaakala kong kaya ko. Hindi ko na inisip kung anong mangyayari, tumakbo lang ako. Pero naririnig ko pa rin ito sa likuran ko, ang paos nitong hinga, ang mahihinang yabag na papalapit ng papalapit, na tila'y sumasabay din sa akin sa pagtakbo. Lumiko ako sa isang makipot na eskinita, halos madulas ako sa semento, halos hindi na ako makahinga, pero hindi ako huminto. Makauwi lang ako, ligtas na ako, at nakita ko ang gate namin na gawa pa sa kawayan, nandyan na,
ilang metro na lang, ginamit ko ang natitira kong lakas. At pagkatapos, napatigil ako, habol ang hininga, wala na ang presensya, wala nang yabag, wala na ang mabahong amoy, ang natira lang ay ang mabilis kong paghinga, dahan-dahan akong lumingon, hindi masyadong kita, pero sapat para masilip ang madilim na daan sa likod ko. Walang kahit ano, pero alam kong nandyan pa rin ito. Nagmamasid, naghihintay, mabilis kong binuksan ang gate, pasugad na pumasok at isinara ito ng malakas, nanginginig ang mga kamay kong siniguradong nakalak ito ng mahigpit. Hindi ako nakatulog ng gabing yun, nakaupo lang ako sa kwarto ko, binuksan ang lahat ng ilaw, nakikinig sa tahimik na gabi sa labas ng bintana ko. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid, isang babala. Pinakawalan ako ng sigbin, pero alam kong, sinundan ako nito pauwi. Siguro nga ay nasa labas lang ito ng bahay, sa madilim na sulok. Hindi na ako muling naglakad mag-isa sa gabi, hanggang ngayon, kapag may naamoy akong mabaho sa hangin, pakiramdam ko'y naninigas ang buong sistema ko. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.